great circle of love. Ano po ba yun? Saan po ba nakapaloob yung dakilang pag-ibig ng Diyos po sa atin? Okay, pisahan po natin. Ito po yung pinag-iwanag po sa atin, yung Apostol John, na po saan, John, the disciple of love, siya po yung, parang na-experience niya yung pagmamahal ng Panginoon. And kailangan din po tayo din po ma-experience natin yung pagmamahal ng Lord. Hindi lang yung pagmamahal ng pamilya natin, pagmamahal ng asawa niyo, pagmamahal ng boyfriend niyo. Hindi lang po yung yung talagang pagmamahal ng Diyos. Kasi kapag tayo po hindi nag-inlove sa Panginoon, hindi natin malalaman kung paano ba talaga magmahal. Diba? Kaya nga meron po tayo mga awitin, diba? Nagmamahal tayo dahil maputi siya, nagmamahal tayo dahil maganda siya, nagmamahal tayo dahil mabango siya, nagmamahal tayo dahil marami siyang pera. Pero kapag wala na siyang pera, hindi siya mahal. Kaya may mga ganun po tayong awitin. Kaya hindi natin totally alam kung ano po yung pagmamahal. Kaya ito po, pinaaral po sa atin ng ating ng isang apostol dyan na ito para na sa ganun makita po natin yan. Bakit po? Saw himself as the recipient of Christ's love. Kasi siya po mismo, naranasan niya na tanggap siya ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya alam natin na tayo lahat tumanggap po tayo ng pag-ibig ng Lord. Call for believers to love one another. Ito yung nagturo sa kanya kung bakit siya naging apostol. Kasi nagkaroon po siya ng desire ng malasakit para magligtas ng kaluluwa. Kaya nga kung sasabihin po natin na I am in love with Jesus, to Jesus, ibig sabihin niya, nagkakaroon na rin po tayo ng passion or ng affection to save soul. Dapat tayo din po, kung talagang inlove tayo ni Jesus, halimbawa, sinabi ko sa sarili ko na sinabi ko sa inyo na ako ay nagmamahal sa Panginoong Jesucristo, dapat po na makikita sa atin na tayo rin po yung nagmamahal sa kapwa natin. Kaya lang po, kung minsan yung pagmamahal na yun, ay nangangagaw po ng sistema. At anong sistema po itong umaagaw dito? Yan po yung sinabi po dito, na refuse to love the word or things in the word. Yung pagbagay sa sanlibutan, kaya nakikita niyo po nagiging limited yung ating pag-ibig sa Diyos because of the things that we do into the Word. Yung mga bagay na ginagawa natin sa mundo, yun yung umaagaw sa pag-ibig natin sa Panginoon. Eh sabi pa naman sa atin ng Lord, love God above all. Ibigin natin ang Diyos ng higit sa lahat. So kaya yun po yung kailangan po natin. Kaya nga po, nasira po yung talagang totoong pagmamahal na gusto na maramdaman po natin para sa Diyos. Kaya hindi na po natin maibigay yung mga bagay na yun. Ito po si John, he knows how great the love of Christ so much. Alam na alam niya yun. Ikaw ba nalalaman mo kung gaano katakila ang pag-ibig ng Diyos? At alam niyo talaga yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Kung kilala niyo talaga yung dakilang pag-ibig ng Diyos, hindi ka naiiwalay sa Panginoon. Dahil napakaganda ng layunin ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. John reveals the rich and rational for love in the Christian's life. Ito yung pinapakita niya kung paano natin makakaptan, kung paano natin nakamit yung pag-ibig ng Diyos, at kung paano po natin bibigyan ng katwiran itong pag-ibig na ito. Kaya mapapansin po natin, simple, ganito lang pa po ma-inlove, ganito lang po ba tayo ma-inlove, na basta mahal kita. Pag tinanong ka, bakit mo ako minahal? Basta mahal kita. Hindi natin alam kung paano magmahal talaga. Kasi kung hindi natin talaga makikilala ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin, hindi natin matututunan talaga yung right kind of love. Yung totoong love. Kaya kung mapapansin natin, nag-aasawa po ang tao, nagpapakasal sila, is getting married to someone, pero ang problema dito, hindi nila alam kung paano yung talagang pagmamahal. Basta gustuhan kita basta ikaw yung hinahanap ko, basta ikaw yung tinitipag ng puso ko, puro basta na lang. Kaya pagpasok nila sa isang relasyon, nagsama sila, basta-basta na lang ang nangyayari. So, ibig sabihin po nito, wala yung sense na nakapaloob kung saan nanggaling talaga yung tibok ng puso mo. Wala yung talagang totoo pinanggalingan ng pag-ibig mo. Kaya tandaan po natin, ito po yung nakamit po natin sa ating Panginoon dahil God's love us first. Siya yung unang nag-inlove sa atin. Siya yung unang nagmahal sa atin. Akala niyo po ba dahil nandito kayo yung ngayon dahil sa pag-ibig niyo sa Diyos? No. Ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kung bakit ka nandito ngayon, dahil ang Diyos mismo ang nagdala sa iyo dito dahil mahal ka niya. Intindihan mo natin yun?
Hindi tayo yung unang nagmahal sa Lord. Ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Si Yesu Cristo ang unang nagmahal sa atin. Kung bakit nandito ka, na kung titignan natin, ang dami kong nagawang pagkakamali, dami kong kasalanan, pero nandito ka, dinala ka sa tahanan niya, dinala ka niya sa harapan niya. Bakit? Kasi mahal ka ng Diyos. At ayaw niya na mapangamak ka. Kaya, when returning to our God, tinuruan din tayo, nireveal din sa atin ni John, na tayo pong lahat ay pagmahalan. Ang sabi po dito, we ought them to love one another. Kaya kailangan po natin pagmahalan. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kaya mo ba akong mahalin? Kaya mo ba akong mahalin? Yeah. Yung iba hindi makatingin sa mata sa mata no? Sige, tingnan mo sa mata yung katabi mo, kaya mo ba akong mahalin? Kaya mo ba akong mahalin? In spite na maganda ako, kaya mo ba akong mahalin? Ha? In spite na may utang ako sa iyo, kaya mo ba akong mahalin? Ha? Sige, tanongin mo, bakit mo kayo sa akin nakatingin? Yun naman po talagang katotohanan nun eh. In spite na naiinis ka ngayon sa akin, kaya mo ba akong mahalin? Yun po kasi yung pag-ibig sa isa't isa. Hindi inibig natin yan kasi malapit sa akin to eh. Inibig mo ito kasi nakilala mo to eh, best friend mo to eh. Hindi ganun po yung pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos, ikaw ay minahal niya kahit na may kasalanan ka. Hindi mo po ba nakita yung bagay na yun? Kaya in spite of that, tayo po ay nagmamahal. Hindi lang basta, syempre, mahal ko to, boyfriend ko to eh. Mahal ko to kasi asawa ko to eh, mister ko to eh. Mahal ko to kasi anak ko to eh. And how about someone that is not close to you? Yung tao na hindi naman malapit sa iyo. Yung tao na lagi kang ikiting-chismis. Yung tao na laging umuutang sa iyo pero hindi naman nagbabayad. Tayo mo bang mahalin yun? Taas nga yung kamay na tayo magmahal ng ganong klaseng tao? Uy, talaga na ha? Yung iba, basta ngayon nang makipagplastikan pero hindi. Pero dapat gawin po natin yun. Dahil tayo rin, minsan din po tayo nagkasala sa Panginoon. Amen. Pero minahal ka ng Lord. Kaya nga, obviously, nandito ka ngayon. Di ibig sabihin, mahal tayo ng Panginoon. Okay, tuloy po natin. Okay, tignan po natin kung ano po yung pagmamahal na ito na ibinigay sa atin ng Lord, no? Una, where love starts, saan po ba nagsimula talaga yung pag-ibig niya? Akala natin, basta nagmahal tayo, no? Basta ako kasi labi na ako eh, madali akong pagmahal sa tao eh. Hindi po yun. Dahil lang sa meron dapat tayong Panginoon. Okay, where love starts? Saan po ba nanggaling yan? Sabi po ng 1 John chapter 4, verse 10. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para sa mapatawad ang ating mga kasalanan. Ang Diyos ang unang umibig sa atin. Actually, alam mo, wala ka naman talaga dito kung hindi dahil sa Panginoon. Ang alam niyo po ba na sa dami ng kasalanan na ginawa natin since birth, nung simula pa lang na pinanganak tayo, kung tutusin, hindi tayo kaibig-ibig sa Panginoon. Pero, inibig tayo ng Panginoon in spite of many sins that we do. Amen. Sa kabila po, na dami ng kasalanan na yun, pero nakita mo, nandiyan ka. Gusto ng Lord na masave ka. Gusto ng Diyos na maligtas po tayo. Amen. Bakit kaya? Love start with God. Kasi nag-umpisa talaga ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Amen. Kasi alam niyo kung bakit? Because God is obviously love. Siya po yung talagang pag-ibig. Ang Diyos natin ay pag-ibig. Kaya wala po tayong may susumbat po talaga dahil grabe ang Diyos. Ang pag-ibig niya sa atin ay wagas. Amen. 1 John chapter 4, verse 8. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Now, pag titignan natin mga kapatid sa Panginoon, no? Sino daw po yung kumikilala sa Diyos? Yung marunong magmahal ng kapwa. Amen. Yung marunong magmahal sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang pag-ibig, kaya kailangan tayo din po mismo. Yung pagkalit na galit ka na, pero ang kahuli-hulihan po dito, love mo pa rin yun. Amen? Amen. Yung pag hindi umiiral talaga yung galing mo. Sumasama ang loob mo, pero napapalitan po ito ng pag-ibig sapagkat ganun ito kasi ang Diyos eh. Amen. Yung totoo kasi galit sa atin ang Lord dahil sa kasalanan natin. Pero ano po yung umiral sa Panginoon? Mahal pa rin tayo ng Diyos. Kaya He sent His only begotten Son. Amen.
Ibinigay niya sa atin yung kanyang pinakamamahal na anak para na sa ganun tayo po ay iligtas. Kaya kung mapapansin po natin, pwede na po tayo parusahan ng Panginoon sa dami ng kasalanan po natin. Pero hindi ginawa ng Lord yun. Bakit? Kasi mahal ka niya. At kaya, ito po yan napigil po sa Panginoon dahil hindi lang ako ang mahal ng Panginoon, kundi lahat po tayo ay mahal ng Lord. God love us all. Kahit na parang naniwala sa iyo ang Panginoon, na kahit na parang hindi mo pinapansin ng Panginoon, mahal ka pa rin ng Panginoon. Bakit? Kasi ito nga po yung ginawa ng Panginoon eh. John chapter 3 verse 16, sapagkat ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung pag-ibig po, yung pagmamahal ay galing sa Lord. Amen. Tayo po ay hindi po tayo nagmahal talaga sa Lord. Bakit? Kasi we disobey God. From the beginning, nung mag-start pa lang, likhain ng tao, nagkasala ang tao sa Panginoon. At alam niyo po ba kung ano yung kasalanan na yun? Disobedient to God. Amen. Sinuway ni Eva at tsaka ni Adan, yung pinag-uutos ni Yahweh. Kaya ang nangyari po dito, he became disobedient to God, nagkasala sila sa Panginoon. Eh, ang bilin pa lang sa atin ng Panginoon, If you love me, you must keep my commandment. Kung ako'y inyong iniibig, susundin ninyo ang pinag-uutos ko. So, ibig sabihin po nito, disobedient to God means you are not in love with God. Hindi tayo nagmamahal sa Panginoon. Kaya nga, tayo sumusunod sa Panginoon, sa kalooban ng Diyos, dahil nagmamahal tayo. Kung bakit ka nagsisimba ngayon? Kasi sinusunod mo yung ipinag-uutos sa iyo ng Lord eh. Dahil yun ang pagpapakita ng pagmamahal. Kaya nga, alam nyo, ang mga nagmamahal sa Panginoon, hindi na po uma-absent yan sa pag-church. Dahil bilin po ng Panginoon yan, utos ng Lord yan. Na huwag po natin kakaligtaan ng pagtitipon. Ipangilid natin ang araw ng pamamahinga. Ibinilin po sa atin yan, ipinag-utos sa atin ng Lord yan, na kaya dapat nating sundin. Kung tayo po'y nagmamahal sa Panginoon, katulad ng ginagawa ng inan, tayo'y nagpapalakasan, tayo po ay nagsisimba, tayo nag-aaral ng salita ng Diyos dahil sa pag-ibig natin sa ating Panginoon. Kaya kung mapapansin nyo, meron tayo dito na regular talaga, umahandil siya ng gawain. Yan yung mga taong in love sa Panginoon. Kaya sorry po sa mga tao na lagi po silang uma-absent pagdating sa Panginoon. Hindi mo makikita ng Lord yung inyong pag-ibig sa puso dahil hindi tayo sumusunod. Kaya yung pagsunod natin, ulitin po sa inyo, kung ako'y iniibig ninyo, susundin ninyo ang aking ipinag-uutos. Yun lang po yung proof na tayo yung in love sa Panginoon. Kaya nga ang Lord, tingnan mo po si Jesus. Si Jesus, sinunod niya yung kalooban ng Ama. Kaya hanggang kamatayan sa krus, sinunod niya po ito. Kahit na sabihin mong Diyos siya, hindi niya pinagkait yung kanyang sarili na ihandog sa atin para tayo'y maligtas sa kasalanan natin. Samantalang tayo, kumisan, di ba? Parang tinatamad ka tayo mag-church, ayaw mo mag-church, wala akong gana ngayon. So, ibig sabihin, hindi tayo na-inlove. Pansinin niyo, lahat po tayo na-inlove na. Amen po? Ngayon po ba dito hindi pa na-inlove? Siguro yung mga bata, hindi pa nila, pero sa mga nanay nila, nag-inlove na yan. Maliit pa lang yan, hinahanap na palagi nila si nanay, nanay, mama, anak ka. Pero naiiyak na agad sila, umiiyak na sila pag hindi nila nakikita yung nanay nila because she loves or love nila yung kanilang mga magulang. Diba, ano po ba, paano natin mapapansin kung tayo po ay in love? Ha? Paano mo mapapansin ang isang tao kapag in love? Kung kunyari, makawalang mo ang kayo sa pag-ibig, pero huwag ka. Tibok ng tibok yung puso mo na yan. Paano mo masasabi na ang isang tao ay in love? Ano mapapansin mo sa kanya? Pakilakas mo. Ha? Masigla? Masaya? Parang ba na pag may pera ang tao, no? Parang ganun din, Pag marami pera ang tao, masigla. Masaya. Pag walang pera, malungkot. Ibig sabihin, in love sa pera yun. Pero kapag in love sa Diyos talaga, paano mo malalaman ng isang tao pag in love?
Yan, hinahanap-hanap niya ang Lord sa buhay niya. Diba? Kapag may church, mag-church siya. Kapag may Bible study, magba-Bible study siya. Kapag halimbawa, kailangan magbasa ng Bible, magbabasa siya ng Bible. Yun yung mga taong in love sa Panginoon. Okay, tuloy po natin. Ano po? We have not sought God. Kumisa po kasi mapapansin natin, ang dami nagsasabi, mahal nila ang Diyos, pero hindi nila hinahanap ang Lord. Ang mga na-inlove sa Panginoon, naghahanap sa Diyos. Hindi tumitigil yan, di ba? Ako doon nung araw na nag-inlove po ako eh. Lagi kong hinahanap yung mahal ko. Kayo din po ba ganon? So, ibig sabihin, pagka hindi nyo hinahanap yung mahal nyo, ibig sabihin, hindi po kayo in-love no. Asam yun. Di ba yung ayaw makikita ng tao na to, di ba parang gano'n? So, gano'n din po tayo. Kaya nga po, kahit na ayaw natin ng isang tao, dahil tayo po ay tumanggap ng pag-ibig ng Diyos, minamahal din po natin yan. Kaya tayo po ay naghahanap sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa Panginoon. Sabi nga po din ng Roman chapter 3 verse 11, walang nakakaunawa, walang humahanap sa Diyos. No one seek for the Lord. Dahil nga po, hindi tayo yung unang umibig sa Lord. Kundi ang Diyos po ang unang umibig sa atin. Ang Diyos ang unang humanap sa atin. He has sought us. Tayo po yung unang hinanap ng Panginoon. Because God is the original seeker. Not the sinner, but our Savior. Who forsake for us. Siya po yung unang-unang naganap sa atin. Siya po yung unang bumaba dito para tayo po ay iligtas. Hindi ang tao ang unang tumawag sa Diyos, Lord, help me, save me. Hindi ang tao, kundi ang Diyos. Nung tumating na si Kristo dito at nanampalataya ka kay Kristo, doon ka humingi ng tawad sa Panginoon, doon ka humingi ng tulong sa Panginoon para mapatawad ka. Amen. Kasi nagpakilala sa atin ng Panginoon, siya po yung naganap po sa atin. Finally, seeking God is but responding to His love. Na pag tayo po ay naganap na sa Panginoon, yun na po yung ating respond, yung tugod natin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya kayo nandito ngayon kasi nga, tugod-tugod na yung pag-ibig niyo sa ating Panginoon, which is the right way na ginagawa ng isang tao na nainam na sa Panginoon. Kaya, ugaliin po natin, hanapin po natin ang Panginoon. Kasi alam niyo po ba kung ano yung tinutukoy po dito sa Roma chapter 3 na ito, na hindi naghahanap sa Panginoon, yung mga tao na ayaw maligtas, yung mga tao na ayaw maghanap ng kaligtasan sa Panginoon. Kaya nga po tayo, na kapag gusto po natin na tayo po ay maligtas, tayo po ay naghahanap sa Diyos because we know that Christ Jesus is our Savior. Mayroon pa po bang ibang tagapagligtas tungkol sa ating Panginoong Jesucristo? Wala na po. He is the only one. Kasi sabi po sa atin ng Aklat ng Gawa, chapter 4, verse 12, nothing name that is given for us, but the only name that is given for us to save us is the name Christ Jesus. Yung pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo ang ipinagkaloob sa atin ng Ama under the roof of heaven para tayo po ay maligtas. Kaya siya lamang po yung dapat nahanapin po natin. Meron pa ba kayong hinahanap bukod sa ating Panginoong Jesucristo para maligtas? Wala na. Kaya nga, if we focus our life to Jesus, makakasiguro po tayo na tayo po'y ligtas na. Love the foundations of the Word. Yung pag-ibig, yan po yung naging pundasyon kung bakit nilikha rin po ang sanlibutan. Kaya kung mapapansin po natin, bago po likhain ng tao, ang Diyos ay lumikha na ng lahat ng pangangailangan ng tao. He provide everything for us. Kaya lang hindi natin makita yung ganda ng bagay na yun eh. Kaya kung minsan, nagre-reklamo po tayo eh. Pero ang hindi natin alam, God will provide everything on us. Kaya ka nilikha ng Diyos, kaya ka nandito ngayon. Kasi ang Diyos ang tutulong sa iyo. Ang Diyos ang magbibigay ng lahat sa iyo. Kaya napakahalaga ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Na kung iibigin mo ang Panginoon, and if your response to the love of God in you, hindi ka magkukulang sa buhay mo. Bakit? Kasi siya rin po yung tinatawag na redemption plan by God is by His love. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, siya rin po yung tumubos sa atin. Imagine, ganito po ang nangyari po niya, ano po? At the beginning, ang tao ay nagkasala sa Panginoon. Winasak siya ng Diablo. Winasak siya ng kaaway. So, pagkatapos tayong wasakin ng kaaway, anong ginawa ng Lord?
Since siya yung lumikha sa atin, siya rin yung nag-restore sa atin. Kaya kahit na paulit-ulit ka dayain ng kaaway, ang Diyos naman, makikita mo mananatili po yan, paulit-ulit ka nire-restore, paulit-ulit tayong iniligtas ng Panginoon. Kaya ang Diyos po talaga ay grabe yung pag-ibig ng Diyos, dakila ang pag-ibig ng Diyos na hindi umiiwan sa atin. Hanggang hindi tayo naliligtas ng Panginoon, hindi siya titigil. Kaya kung mapapansin po natin, ang Diyos lagi po tayong pinabalik-balikan ng Panginoon. Kaya lang tayo, kailangan nagkaroon tayo ng pag-ibig sa Diyos para balik-balikan din natin ang Diyos sa buhay po natin. Kaya nagsasawa po ang tao sa Diyos. Kasi alam niyo bakit? Kasi hindi po sila talagang na-inlove sa Panginoon. Pero kung ang lahat ng tao ay na-inlove sa Panginoon, babalik-balikan nila at hahanap-hanapin po nila ang Panginoon sa buhay po nila. Sabi nga po dito, dahil tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, anong dapat natin gawin? Sa kabilang banda, tayo na may magpasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng ating tapat na pag-ibig sa Diyos. Kailangan maging tapat tayo na umiibig din sa Panginoon. Hindi lamang pag-ibig na nanggagaling sa labi, kundi pag-ibig na nanggagaling sa puso. Love your God with all your heart. Love your God with all your soul. Love your God with all your mind. Gusto ng Diyos na doon manggaling yung pag-ibig mo, hindi sa labi lamang. Na sinasabi ng tao, mahal ko ang Diyos, pero hindi sila naghahanap sa Diyos. Mahal ko ang Diyos, pero hindi sila nakikinig ng salita ng Diyos. Ang totoong nagmamahal sa Diyos, inuuna niya ang Diyos sa buhay niya. Katulad ng pagmamahal niyo po sa pamilya po ninyo. Hindi po ba kayo yung nag-provide ng pangangailangan ng pamilya niyo? Kayo yung nag-aalaga sa mga anak niyo? Kayo yung nag-aahin sa kanila ng pagkain? Ganon din po dapat ang pag-ibig natin sa Lord. Ibig sabihin, dapat inuuna natin ang Panginoon, pinaglilingkuran natin ang Panginoon, at ipakikita natin sa Panginoon na labis tayong nagmamahal sa Diyos. Yun yung response po natin bilang pasasalamat natin dahil inibig tayo ng Diyos, ibigin mo rin ang Panginoon. Pakisabi mo doon sa katabi mo ngayon, ibigin mo ang iyong Diyos. Ibigin mo ang iyong Diyos. O bakit hindi po masabi ng iba, hindi ka ba nahilap sa Panginoon? Sige, sabihin mo doon sa katabi mo, ibigin natin ang Diyos. Ibigin natin ang Diyos. Siguro yung iba nagtataka po sila, no? Ibig ko naman ang Diyos. You must learn from the Lord. You must learn from the Word of God. Kailangan matuto tayo sa salita ng Diyos, hindi lamang sa pamamaraan ng tao. Okay, mamaya, papakita ko sa inyo bakit ano mo. Okay, tignan po muna natin sa 1 Peter chapter 1, verse 18 to 20. Alam niyo kung ano ang ipinatubos sa inyo sa walang kapuluhang pamumuhay ng inyong pinanas sa inyong mga magulang. Pinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mga halagang dugo ni Kristo. Siya tulad ng korderong walang dugis at kapintasan. Itinalaga siya ng Diyos bago paligyain ang daigdig at alang-alang sa inyo ay pinahayag sa mga huling araw na ito. Anong pinatubos mo sa amin ng Panginoon? Hindi ka tinubos sa pamamagitan ng ginto o ng ano bang bagay. Bakit? Kasi itong mga bagay na ito ay paglalaho. Kaya tayo, ang naging pundasyon po natin ay ang Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos. Kaya tayo ay tinubos sa napakalaking halaga. At ano yung malaking halaga na yun? The blood, the precious blood of Jesus. Kung tayo tinubos, kaya nga kung makapansin po natin, dapat ang ibigin natin tunay sa buhay po natin ang Diyos at hindi ang sanlibutan. Karaniwan kung minsan pinagpapalit ng tao ang Diyos sa sanlibutan. Pinagpapalit nila sa pagyaman, pinagpapalit nila sa ari-arian, pinagpapalit nila sa kanilang kinikita. Gusto mo malaman mo, if you truly love God, kung talagang in love ka sa Panginoon, ang Diyos ang unang-unang mamahalin mo sa buhay mo, sapagkat ang Diyos kailanman hindi nagmaliw ang pag-ibig sa iyo, at hanggang sa kasalukuyan na ito, inibig ka ng Diyos at gusto ng Diyos na ito na makasama ka doon sa buhay na walang hanggan. Obviously, gano'n kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Minsan tayo, papansinin po natin, ang tao ganito, inibig nila ang Diyos, pero ayaw nilang inikitang buhay nila sa Diyos. Ang Diyos, iba. Ang ating Panginoong Jesucristo, pinakita niya sa atin na sa kabila ng siya'y nandun sa langit, bumaba siya dito, isinugo niya yung kanyang buntok na anak na ating Panginoong Jesucristo para makasama ng tao dahil mahal tayo ng Diyos.
Kaya hindi natin dapat iwasan o layuan ng Diyos sa buhay natin. Kaya kailangan na lagi po natin lapitan ng Diyos sa buhay po natin, ang ibigin po natin. Ikalawa, what love spent? Ano po ba yung pinambayad po dito? Ano po ba yung pinagtubos sa atin sa pamamagitan ng pag-ibig po natin? Verse 10, sabi po dito, at isinuko niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Sino yung isinuko sa atin? Yung kanyang bantog na anak, yung kanyang pinakamamahal na anak. Ibinigay niya sa atin, He sent His only begotten Son. Ano po ibig sabihin nito? This is the propitiations of our sin. Pantubos, pambayad sa ating mga kasalanan. Tignan niyo mga kapatid sa Panginoon. Alam niyo, marami nga po, sabi nila, mahal nila ang Panginoon, pero nangihinayang sila sa pamasahe nila papunta sa church. Mahal nila ang Lord, pero they don't want to give to God. Natatakot po sila at ayaw nila na magbigay sa Panginoon. Samantalang ang pag-ibig ng Diyos nagbibigay. At ang ibinigay sa atin ng Panginoon, yung napakahalagang bagay sa ating Amang nasa langit, which is His begotten Son, His only begotten Son. Yung nag-iisang bugtong niya na anak, na kung saan pinakamamahal niya, ibinigay niya sa atin ito para tayo tubusin. He paid the price for us. Siya yung nagbayad ng lahat ng pagkakasala natin. The Father God spent His only begotten Son for our salvation. At tignan niyo po ito, paano natin matutupasan ito? Mahirap. Kaya, on a simple way, with our love that coming from our heart, doon lamang po natin maibabalik sa Panginoon yung pag-ibig. Amen. Pag sinabi po propitiation, it is come from the word propitiatica. At ang ibig sabihin nito, refers to the death of Christ on the cross. Yung kanyang pagkamatay sa cross, yun yung pagpapakita ng kanyang pag-ibig sa atin. He spent His own life para maligtas po tayo. Amen. Ipinagbayad niya yung sarili niya para maligtas tayo. Ngayon tayo kung minsan, marami po sa atin na they don't want to sacrifice. Ayaw natin magsakripisyo para sa Panginoon. Pero ang Diyos natin, nagsakripisyo siya ng buong para lang tayo maligtas. Kaya kapatid sa Panginoon, gusto ko na malaman po natin, how do we spend our life? Spend it wisely to the Lord. Serve the Lord our God. Love the Lord with all your heart, with all your soul and mind. Kaya kailangan po na ito po yung sukli at ating respond to good natin sa ating Panginoon. Propitiation demanded full payment for our sin. Buong niya tayong binayaran, hindi installment, hindi partial. Hindi nagbigay muna ng down ang Panginoon o dadownan muna kita. And then later on, the next year, sige, babayaran ko na in full. Hindi ganun ang Lord, kundi tinubos tayo ng full payment. Amen. Hindi katulad ng tao, no, mahilig po sa installment. Pansinin niyo po ito mga kapatid sa Panginoon, ang Lord hindi tayo in installment. Alam niyo kung bakit? Kasi gusto niya na magbuha niya na agad tayo. Kaya binayaran niya na tayo ng full pay. Tingnan niyo mga kapatid sa Panginoon, halimbawa, mayroong kang binibiling lupa. Pag binili mo yung ari mo yun. Ngayon, kapag nabayaran mo na ito ng full payment, tsaka lang ibibigay sa iyo yung titulo ng lupa na nagsasabing sa iyo na ito. Ang Diyos hindi. Ang Diyos ang ginawa niya, He paid it in full. Binayaran niya para tayong mga tao sa Kanya na. At hindi na tayo nakapag-inalin pa sa kasalanan dahil ayaw ng Diyos dito na mapahamak po tayo. Kaya nga ang Diyos dito, anong ginawa niya? Jesus paid the price. Binayaran niya tayo sa malaking halaga at binayaran niya tayo ng buong-buo. Sabi po ng Isaiah chapter 53 verse 5 to 6. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa paghihirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naligaw na kanya-kanya tayo ng lakad. Mga kapatid sa Panginoon, don't give a partial love for God. Kailangan kung iibigin mo ang Panginoon ngayon na. Amen. Huwag mo siyang iibigin bukas. Huwag mo sasabihin ng Lord, bukas na lang kitang mamahalin. Mahalin mo ang Diyos ngayon ng buong buo.
Lord, pwede ba partial mo na yung pag-ibig ko sa iyo? Wow. Mahalin mo siya para na sa ganoon. Minahal ka ng Panginoon dahil ayaw ka niya mapahamak. Then, mahalin mo siya ng buong buo para hindi ka rin mapahamak. Amen. Complete love demands on salvation. Ang hinihingi po kasi para maligtas tayo, yung buong pagmamahal ng Diyos para sa atin. Complete love to God, sabi ng Mateo chapter 22, verse 37 to 39. Love God with all. Ano sabi po dito? Pakipasa po natin, Mateo chapter 22, verse 37 to 39. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos na buong puso, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ganun po tayo dapat magmahal. Buong buo. Huwag kapraso lang. Huwag maliit lang. Kaya nga kung mapapansin mo, di ba parang many Christians today have not interested in the things of God. Minsan doon lang sa mga gusto nila, doon lang sila nag-active pagdating sa Panginoon, doon lang sila nagre-response. Pero kapag halimbawa, let's say, church day, medyo boring, ayoko muna kumatigil. Ganun po yung pag-ibig ng tao eh. Kaya nga po, hindi natin matatanggap yung kaligtasang ibinibigay sa atin ng Lord kung tayo ay umiibig ng maliit lamang sa Panginoon. You must love God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Kailangan po yung buong pagmamahal. Hindi lang yung pinahal mo siya dahil maganda lang eh. Kaya lang, nagtatawag ka kasi mahirap lang. Kaya mo siya minahal dahil mayaman eh. Kaya lang, nagtatawag ka kasi hindi siya ganun kaganda. Hindi siya yung talagang ideal lady or ideal woman, ideal man na hinahanap mo. Kaya nga, pansinin mo mga kapatid sa Panginoon, maraming Kristiyano naghahanap ng magagandang church. Maraming Kristiyano, hindi sila komportable kapag malayo. Hindi sila komportable kapag hindi nila type yung nagtutulong. Ang tuloy, hindi ganun ang pag-ibig natin sa Lord. Ang pag-ibig natin sa Lord ay kahit na ano pa yan, dapat ang Diyos ang mahal mo. Kaya ka nandito dahil hindi mo gusto yung place. Kaya ka nandito dahil hindi malamig. Kaya ka nandito hindi dahil mababait yung mga nandito. Kundi kaya ka nandito dahil grabe yung pag-ibig mo sa Diyos. Amen. Hindi tayo namimili dahil sa Diyos. Ginagawa natin yun. Kung minsan, alam nyo, marami pong mga Kristiyano, ganito ang attitude. Dahil sa hindi nila gusto yung mga kapatiran doon, dahil parang mga masusungit, parang mga madadamon, at hindi sila approachable, kaya ayaw nila doon, naghahanap sila ng ibang church. Ang dami kapag dinadaka ng Panginoon dito, ang purpose ng Lord dito, mahalin mo siya sa kabila ng mga masusungit na nakapaligid sa iyo. Amen. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, whether you like it or not, dapat mahal mo ang Panginoon. Whether you like it or not, dapat mahal mo. Ayun mo ba natin yun? Kahit na hindi mo gusto itong lugar na ito, may papamalas mo ba talaga yung iyong tugon na pagmamahal sa Panginoon? Kahit na marami kang ginagawa sa bahay, Amen. parang hindi na makasalita, parang nagdadaw na magsalita, Kung confident talaga yung pagmamahal natin sa Lord, lahat yan gagawin po natin for the sake of our love for our God. Amen. Okay, tuloy po natin. Ikatlo, where love sends. Saan po ba ipinadala yung pag-ibig nito? Sabi po ng verse 11, mga pinamahal, kung ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong pagmahalan. Come on, sino po dito yung nagmamahal sa bawat isa dito? Makinig po kayo sa tinatanong ko po sa inyo. Kasi kung minsan kapag kami kaaway, hindi na pinapansin isa. Hindi nga na lang, ibabalik na lang sa iba. Makinig po kayo, sino po dito yung minamahal niya lahat dito? Yan. Totoo po ba yan? Wala po ba kayong kagalit dito? Dapat kung may kagalit kayo dito, yan ang unang-unang mahalin mo. Amen. Pero meron pa po akong isang tanong po sa inyo. Mahal niyo po ba ang pastor po ninyo? Kahit na lagi kayong tinatamaan sa preaching?
Pero pag-uwi niya, ay, ito naman stop na naman. Kaya ako naiinis na akong dumalo doon kasi lagi na lang ako yung pinupuntirya ni Pastor Mali. No, ang Pastor mo dahil, kaya ka tinatamaan sa preaching dahil mahal na mahal ka ni Pastor. Amen? Hindi ko ba napansin yun? Di ba kapag halimbawa, mayroon kang minamahal, pinapansin mo palagi? Meron ba kayong mahal na tapos hindi nyo naman pinapansin, ini-stop nyo lang? Meron po ba yun? Kung mahal mo yung katabi mong yan, i-stopin mo ba? Hindi, di ba giliw na nakikipagkwentuhan sa kanya? Hindi niyo po ba alam? Kaya ko ba yung laging pinapatamaan dahil mahal ko kayo? Amen. Kasi gusto ko na tayo po lahat ay magdisiplina at matuto sa Panginoon at lumago sa Espiritu at nang sa ganun para ibigin natin ng todo ang Panginoon sa buhay natin. Ang sabi po ng Biblia, dinidisiplina niya ang itinuturing niyang anak. Meron po bang magulang na hindi mahal ang anak? Wala. Lahat tayo, kaya tayo dinidisiplina ng Diyos dahil mahal tayo ng Diyos. At kaya tayo tinatamaan sa mga salita na ibinabahagi sa atin dahil mahal tayo ng Diyos. Amen. Believers are the recipients of God's love. Lahat tayo tumanggap po tayo ng pag-ibig ng Diyos. Ikaw, tayo, ako, tayong lahat na nandito tumanggap tayo ng pag-ibig ng Lord. Kaya nga, in return to God, love one another. Mahalin po natin, ibigin natin ang ating mga kapatid. Ibigin natin lahat, pati yung ating mga kapitbahay na walang tigil ng kakamalites po sa atin. Mahalin niyo po yan. Yung mga naninira sa inyo, come on, dito po tayo tumingin. Minsan kasi ang minamahal lang namin, tingin po kayo ulit dito. Hindi ko naman pakuha yung paningin po ninyo eh. Tingin po kayo dito. Hindi po ba kayo nagagawpuhan sa akin? Kung hindi, di mag-preach na lang ako na nakatago sa inyo. Hindi, gusto ko lang po pakuha yung attention po ninyo. Mahal niyo po ba yung ikaw? Ayan, wala po tuloy ako. Ibig ko pa sabihin po dito, kung tayo'y nagmamahal, wala po ba tayong kaaway na? Kaya po ba natin ibigin kahit na yung mga tao sa paligid natin na naninira sa iyo? Kaya po ba natin yun? Amen. Tandaan po natin, ang Diyos, minahal po tayo kahit sino tayo. Kahit makasalanan tayo. Kapag hindi natin pwedeng sabihin sa Lord, Lord, mabait ako. Kaibig-ibig ako, hindi po. Pagdating sa Panginoon po, tayo lahat ay nagkasala. Kaya sino po tayo para may itangin yung pag-ibig po natin? Na kahit na sabihin mo na masama yung ginagawa sa iyo niyan, ano sabi ng Lord? Love your enemy. Ibigin mo sila, ipanalangin mo sila, ipag-pray mo sila, bless mo sila. So, ganun po yung pag-ibig na gusto ng Panginoon sa atin. Kasi ang Diyos, ano sabi niya sa atin, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, His one and only Son, that whoever believes in Him shall not be perished, but have eternal life. Alam niyo kung sino yung word na tinutukoy dito? Tayong mga tao. Tayo yung tinutukoy ng Lord. Tayong mga tao, makasalanan tayo. We are all sin to God and fall short from the glory of God. Pero bakit tayo inibig ng Diyos? Kasi mahal niya tayo dahil gusto niya na tayo ay maligtas. Kaya nga, pansinin mo palagi ang Diyos sa buhay mo. Kapag nakikinig ka ng preaching, mainlang ka palagi sa Diyos. At alam niyo po ba yung salita ng Diyos, yun yung nagpapalalim ng pag-ibig mo kay Kristo. Every time na makikinig ka ng salita ng Diyos, every time na ikaw yung magbabasa ng salita ng Diyos, mas lalo kang nai-inlove. Kaya nga, ugaliin mo din yung makinig ng salita ng Diyos. Sabihin mo sa matabi mo, makinig ka ng salita ng Diyos. Ulitin ko sa kanya, sa ikalawang pagkakataon, sasabihin ko sa iyo, makinig ka ng salita ng Diyos. Sa ikatlong pagkakataon, sabihin mo, huwag mong lilipangin ang sarili mo, makinig ka ng salita ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi gusto ng Lord talaga papakinggan mo yung salita niya para mapagkukulan mo siya ng pagmamahal. Amen. Pero anong ginagawa po ng Diablo? Nililibang po tayo sa ibang bagay. Paano na sila? Hindi mo mapakinggan yung salita ng Diyos na nagsasabi, mahal ka ng Diyos, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not be perished. Hindi mapahamak. Ayaw ng Diablo na mapakinggan mo yun. Kaya anong ginagawa? Kinukuha yung iyong atensyon. Inaagaw niya, dinidistang ka niya para hindi mo mapakinggan yung sinasabi ng Diyos na mahal ka niya, gusto ka niyang maligtas. Ang tanong dito, ayaw mo bang maligtas?
Gusto po. Kaya makinig ka ng salita ng Diyos dahil yung salita ng Diyos ang magdidigtas sa atin. Dahil every time na tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, pumapasok ng Espiritu ni Kristo sa kalooban ng puso mo, yun yung magtatatibok ng puso mo. Kaya nga kapag ang isang puso, di ba? Kung mapapansin po natin, ang sinasabi natin, pag ang isang tao hindi marunong mainam, ano sabi po natin? Siguro hindi matitibok ang puso mo. Kaya pinapatibok ng Diyos ang puso natin para mag-inlove ka sa Kanya. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos na pinakikinggan mo ngayon, yan yung Espiritu ni Kristo na nagbubuhay ng puso mo para mag-inlove ka sa Diyos. Yan yung sinasabi ng Lord, He sent His only begotten Son. His love sent to every human. Yung kanyang pag-ibig, pinadala niya sa bawat isa sa atin. Hindi lang sa atin, kundi sa buong mundo. Kundi sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya lang, kung mapapansin natin, a little percent of or a people, or true person who was in love with God. Halos kukunti lamang yung percentage. Yung iba hindi talaga totoo. Although nag-church sila, although kumikilala sila sa Panginoon, pero that's not still that yun po yung hinahanap ng Panginoon na pag-ibig natin. Kundi ang katotohanan talaga na every single word that coming from the mouth of God, iniibig natin, naiinam tayo, napapatikap yung puso natin, napapag-inam niya yung buhay spiritual natin at yung relasyon natin sa Panginoon, napapagtibay niya. Ganun po ba tayo mga kapatid sa Panginoon? Lagi natin tatandaan, He sent His only begotten Son. Bakit? Kasi kung gaano tayo kamahal ng Diyos, gusto niya patibukin din ang puso mo ng ganong pagmamahal na katulad ng kay Jesus. Alam mo kung bakit gusto ng Lord na ikaw mag-inlove ka sa Kanya? Kasi ayaw niya na mapahama ka. Whom He loved, sabi niya gano'n, is sino yung kanyang mga minamahal at nagmamahal sa Kanya ay naliligtas. To love is to believe. Kaya ang sabi niya po dito, He sent His only begotten Son, whosoever believe. So yung pag-ibig natin, paano natin matutukunan po yun? Paano natin tatanggapin yung pag-ibig na Lord? Manalig ka sa Kanya. Na kaya sinasabi sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa atin, tayo ay mabubuhay. Believing that God can handle everything on us. Minsan sinasabi natin na nananampalataya tayo sa Panginoon, pero takot tayo. Anong ginagawa natin? Natatakot tayo na mawalan ng kita, natatakot tayo na maiwanan ng pamilya, natatakot tayo na itabuin po tayo. Natatakot tayo na mawalan ng trabaho. Pero I tell you thing, if you believe in God and if you love God, ikaw mismo magtitiwala ka that God can handle everything in you. Kayang-kaya niyang hawakan ang buhay mo. And that was our God who loved us so much. Siya yung Diyos na nagmahal sa atin ng sobra-sobra, kaya hindi niya tayo pababayaan. Kapag may takot tayo, ibig sabihin, hindi tayo talagang totoong nagmamahal sa Lord. Kung mahal ako ng Panginoon, bakit mahirap ako? Kung mahal ako ng Panginoon, bakit may karamdaman ako? Kung mahal ako ng Panginoon, bakit ang gulo ng buhay ko? Alam niyo, hindi naman po ang Diyos ang dapat natin sisihin doon. Dahil ang pag-ibig ng Panginoon sa atin ay kumpleto, buong-buo. Kaya lang tayo yung hindi nagmahal ng buo sa Panginoon. Kung bakit nagkasala ang tao dahil he lost his love for the Lord. Nawala yung pag-ibig niya sa Panginoon, kaya nakagawa siya ng mga bagay na paglabag sa Panginoon. Disobedient means not disobedient. Ulitin ko po sa inyo, kung iniibig ninyo ako, susundin niyo ang lahat ng aking ipinag-uutos. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, gusto ko po na malaman po ninyo, tayo po ay tumutugon sa panawagan ng Panginoon because we are in love with God. Amen. To love is to believe. Tayo ay nananampalataya sa pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin. Okay, sabi po ng John chapter 15, verse 13, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. Ganito po yan. Kapag tayo po itumanggap sa Panginoon, hindi na po tayo tinuturing na alipin, kundi tayo'y itinuring at binilang na kaibigan. If you are a friend to God, tayo po ay pinaganayan niya ng dakilang pag-ibig na magtitigtas sa atin. Kaya be friend with the Lord. Kaibiganin natin ang Panginoon. Huwag ang sanlibutan na ito. Sabi niya nga, do not be a friend to this world. Because those who love the world is an enemy to the Father. At ang nakikipagkaibigan sa sanlibutan ay
Hindi sa Diyos. Kaaway ng Diyos. Kaya nga dapat po natin malaman yan. Ang Diyos nito, si Jesus, He is a holy God. He is a divine God. Pero anong ginawa niya? Kinaibigyan niya tayong mga makasalanan para na sa ganun tayo po ay maligtas. At alam niyo po ba kung anong ibig sabihin nun? You forget everything on Him for Him to remember everything that you need. Para maisip niya o para maalala niya kung ano yung kailangan mo. At alam niyo kung ano po yung kailangan natin? The greater needs of every one of us is what? Money? Houses? What? Jesus is the one. Because we need the important things in Him, which is our salvation. Yung ating kaligtasan, kaya wala po tayo may re-reklamo. Dahil ang Diyos mismo ang kailangan natin para maligtas po tayo. We are sent to all believers with them. Kung ngayon, kung nag-inam ka na sa Panginoon, dapat ikaw mismo yung tinanggap mong pag-ibig sa Panginoon, send it to one another. Amen. Send it to others. Send it to those sinners. Sa mga tao, dapat ibigin po natin yun. Kung paano po tayo naging nagsasend ng messages sa mga kaibigan natin, ng mga quotation, ng mga words of God, ganun din po yung pag-ibig natin, isend po natin sa mga taong hindi pa naliligtas. Ang umiibig ay nagliligtas. Ang nagmamahal ay nagliligtas. Kaya nga yung pag-ibig po ng Diyos, nagligtas sa atin eh. Kaya if you truly love God, tayo din po magliligtas tayo. Meron kayong mga pamilya, may mga anak kayo, may mga kapag-anak kayo, may mga kaibigan kayo wala pa sa Panginoon. If you truly love God, tayo din po, isasend natin yung pag-ibig na tinanggap natin sa Panginoon para sila ay maligtas. Kaya hindi po natin napapansin, ang pag-ibig ay hindi makasarili. Ang pag-ibig ay hindi sakit. Ang pag-ibig ay mayroong pagpapasensya. Amen. Kung minsan, di ba, kapag tinanggihan ka, inaakay mo, tama na mo sa buhay mo, ayaw mo. Hindi ganun po ang pag-ibig ng Diyos. Tayo rin po, pakulit tayo eh. Ilang beses na po tayo tinawag ng Panginoon, pero takas pa rin tayo ng takas, takbo pa rin tayo ng takbo. Hindi pa rin natin ibinibigay ng buo ang buhay natin sa Panginoon. Now, tayo, mabilis tayo magsawa. Ang pag-ibig ay pasensyoso. Na kailangan po, na pagka umiibig ka, kailangan magligtas ka at pagtsatsagaan mo yung tao na yun kahit sabihin mo na itong tao na ito ay pasaway at matigas ang ulo. Amen? Amen. Amen? Amen. Sapagkat tayo man din po yung pinagtyagaan ng Panginoon, this love goes beyond words. Hindi na sa salita na sinasabi natin na mahal ko ang Diyos, pero yung pagmamahal mo naman ay hindi nagliligtas ng kapwa. We are to love in deed and truth. Gumagawa dapat yung pag-ibig natin. At hindi po parang wala tayong ginagawa at hindi tayo kaisa sa katotohanan. This love produces compassions for those need and trouble. Tayo po mismo, mayroon tayong habag, mayroon po tayong pag-ibig at malasakit sa mga taong nangangailangan sa Panginoong Jesucristo. Amen? Halimbawa, kung paano ka magbigay ng ulam doon sa kaibigan mo, ganoon din na magbigay ka ng kaligtasan doon sa mga taong wala pa sa Panginoon. Ganon po yun. Kung paano ka naging mapagbigay sa kapwa mo, dapat ganon ka rin mapagbigay ng pagmamahal sa mga taong wala pa sa Panginoon. Amen? If you are truly love God, kung talagang in love ka sa Panginoon, gagawin mo itong bagay na ito dahil hindi tayo selfish. Hindi tayo pwede lang na tayo lang yung maliligtas. Hindi lang ako maliligtas, kailangan maligtas yung mga anak ko, kailangan maligtas yung pamilya ko, kailangan maligtas yung mga kaibigan ko, yung mga tao. Amen? Ganun ang pag-ibig ng Diyos. And that is the right kind of love. Hindi selfish. Hindi porke nandito ka, okay na, ligtas ka na. Kailangan hindi lang ikaw, kundi yung mga tao na nasa paligid mo at nangangailangan sa pag-ibig din ng ating Panginoong Jesucristo. God also sent us to the sinners with the gospel. Dalahin mo yung salita ng Diyos, yung mabuting balita ng Diyos. Kaya napakahalaga, sabi ko nga po sa inyo na tayo po'y nagbabasa at nakikinig ng salita ng Diyos. Dahil ito po yung kabuuan ng pag-ibig ng Diyos. The completions of the Bible is love. Kaya nga ang isang taong umiibig, sabi ko nga po sa inyo, nagbabasa ng Biblia. Laging may dalang Biblia. Dahil dito nakapaloob ang pag-ibig ng Diyos. Jesus saved us
by His love for us to love one another. To love another. Tingnan niyo po yung sinabi po sa 1 John chapter 3 verse 16. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din natin ialay ang ating buhay para sa kapira. Sa lahat ng tao, kailangan ikaw mismo share the love that you receive from God. Huwag tayong makasarili. Dahil hindi iyon ang kaligtasan na ibigay sa atin ng Lord. Ang pag-ibig na naglagay sa atin sa kaligtasan ay pag-ibig na hindi makasarili, kundi pag-ibig na nagliligtas ng tao ng marami. Kaya nga, ugaliin po natin yun. Like Jesus, we also sacrifice our life to save others from losing their soul. Tayo po mismo, dapat isakripisyon natin yung sarili natin para makapagligtas po tayo ng maraming kaluluwa. Katulad ni Yesu Cristo, anong ginawa niya? Philippians chapter 2 verse 4 to 8. Pag malasakitan ninyo ang mga pangalan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus, kahit taglay niya ang kaligtasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapatay ng Diyos. Sa halip, kung saan niyang binitiwan ang pagiging kapatay ng Diyos at nabuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masumuri hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Kaya kapatid sa Panginoon, tanggalin po natin yung soul pride. Tanggalin natin yung pagmamalaki. Tanggalin natin yung pagmamataas. Tanggalin natin yung pagmamarunong. Tanggalin natin yung pagtatangi sa sarili. At isipin natin yung kapakinabangan ng kaligtasan ng ibang tao. Ayun lahat ay naligtas na ng Panginoon kasi we respond to God's love already. Tumutugon na tayo sa pag-ibig ng Diyos. Kaya bilang ganti sa pag-ibig ng Diyos sa atin, tayo sumunod. At gawin din po natin yung ginawa ng Panginoon na nag-alay siya ng buhay para sa kaligtasan ng maraming tao. Ng maraming kaluluwa. Question. Have you paid your love today because He loves you? Pinasalamatan mo na ba yung mga tao na kung saan nagtulong sa iyo para manapit ka sa Panginoon? Pasalamatan mo yung mga tao na yun kasi sila yung talaga nagmamahal sa iyo. Ang isang totoong magulang na nagmamahal, hindi niya pinababayaan sa mundo ang kanyang anak. Kundi mayroon po siyang pag-ibig sa puso na yung kanyang mga anak ay madala niya rin sa Panginoon. Dito po kayo tumingin. Gusto ko po na maingat po kayo ng todo sa Panginoon. At kung hindi po natin gagawin itong mga bagay na ito bilang pasasalamat sa ating Panginoon na kung saan may ginamit siya sa ating mga tao para tayo po ay maligtas, gamitin mo rin yung sarili mo sa ibang tao para makapagligtas ka. At ito po yung tamang pagpapasalamat sa Panginoon. Not enough to say, God, thank you. Hindi po sapat yung magpasalamat ka lang sa pamamagitan ng salita sa Panginoon. Gawin mo kung ano yung nararapat na pagpapasalamat. At yung totoong pagpapasalamat, dahil sa niligtas ka ng Panginoon, magligtas ka rin ng mga tao na kailangan tumanggap kay Kristo. Have you received Christ, the gift of His love? Nakita niyo po kung gaano po tayo kaibig-ibig sa Panginoon. Binigyan niya po tayo ng napakagandang kaloob at yung kaloob na yun ay ang buhay na walang hanggan. Are you carrying God's love to others? Yun po yung kailangan natin matutunan. Yung tayo mismo, dalhin natin yung pag-ibig ng Diyos sa iba para sila din po yung maligtas. Naman mga kapatid sa Panginoon, if you are true Christians already, totoo kang Kristiyano, sabi mo, matagal na akong tumagal sa Lord. Matagal na ako nakakilala sa Panginoon. Then, yun yung dapat na maging proof para tayo po ay talagang sabihin na talagang totoo na in love na sa Panginoon. Yung tayo yung nakakapagligtas na ng kaluluwa. Yung tayo po yung nag-aakay na ng isang makasalanan panumbalik para sa kaligtasan sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung dapat na matutunan natin mga kapatid sa Panginoon. It is not enough to attend church. Kailangan tayo po ay nagbabago. Kailangan tayo ay lumalago. Kailangan tayo po ay natutunog ng salita ng Diyos na nagtuturo sa atin ng totoo at tapat na pag-ibig na galing sa ating Panginoong Jesucristo. At sa habang pong ito,
Kung gusto mo po talagang matutunan ang totoong pag-ibig ng ating Panginoon at hindi yung pag-ibig ng sanlibutan na ito na mga sarili, pag-ibig ng mga sanlibutan na ito na materialistic, kundi ang pag-ibig ng Diyos na nag-aalay ng buhay. Kapag mga kapatid sa Panginoon, pasalamatan mo ang Diyos at ipagamit mo bilang pasasalamat sa Diyos ang iyong sariling buhay. Sabihin mo sa oras nito sa Panginoon, Lord, gamitin mo ang buhay ko bilang pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, hindi ko pinagkakait ang buhay ninyo. Alam niyo, nung time na ako po ay halos talagang mawala ng buhay dahil sa karamdaman po nung araw, dahil sa pang-aabuso ko sa aking sarili, ipinangalan ko sa Panginoon, Lord, pagalingin mo lamang po ako. Paglinig ko tapos sa iyo, ipapahayag ko yung mabuting balita sa lahat ng mga taong kakilala ko o sa hindi ko man kakilala. Alam niyo, sa isang ilang pinagaling